Ano ang purpose ng batas? Sa ikabubuti ba? Hindi. Gusto nilang makuha yung simpatya ng botante para magmukha silang dakila sa botante. Yan ang mga ginagawa lalo na ng mga nagpapanggap yung ipinagduduldulan yung sarili na gustong maging presidente ng bansa. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila nagkiklik sa publiko. Bakit? Halata eh. Alin na nagkiklik sa publiko? Kahit na sinasabi nga, katulad doon si Isko Moreno, wala kanya akong plano na tumakbong presidente. Pero sino nagsasabi? Siya ba nagsasabing pwede siyang presidente? Hindi. Sino? Ang publiko ang nagsasabi, pwede kang presidente. Mga kaibigan, bakit? Ang dami naman dyan. Pinagduduldulan ng sarili, di ba? Na maging presidentiable sila, na sila presidentiable. Bakit? Si Isko Moreno ang sinasabi, hindi sila. Bakit si Isko Moreno ang sinasabi ng publiko, ikaw pwede kang presidente? Paano si Isko Moreno nakapagpamalas ng makatotohanang pagpapatupad ng batas? May batas nga, hindi naman nila gawa ka ng gawa ng batas, pakikinabangan ba yan? Hindi pakikinabangan yan. Lalo yung mga naiisip ni Lito Lapid na batas. Kailangan daw magkaroon ng Hindi yata nagbabasa eh. Basahin mo nga yung mga binibiling produkto na yung mga household products. Di ba may mga nakalagay naman doon? Hindi lang niya binabasa eh. Di ba nagpanukala pa dati yan eh, gawing Tagalog. Ewan ko, yung pangalan na, yung bill niya noon eh, maging Tagalog na lahat eh. Hindi niya alam, maraming salita ron na ang hirap ihanap ng katumbas sa Tagalog. Paano nga? Alam na natin ang dahilan. Diba? Basta meron lang silang masabi lang. Kahit maging kontrobersyal, kamukha ni Soto, diba? Kung ano pinagsasabi niyan. Senate President yan. Pero hindi sila nahihiya. Ganong kakapal ang mukha nila. Kahit pagtawanan sila, kahit mabuko sila, ay ba si Soto, nabuko, nanggagaya lang. Ilang beses na yan eh. Nangongopya. Parang sa school bukol. Mga kaibigan, nabuko na lahat. Ang mga sinasabi niya, malayo sa katotohanan. Mga kaibigan, nagpapanggap na practical. Yung simple, pero ang layo sa katotohanan. Di ba? May huling sinabi nga yan, di ba? Yung isda. Yung daw isda sa China, nagpupunta rito. Yun daw ang malalim na isang dapat na, pag-aralan imbestigahan, tuklasin. Baka yung isda na galing China, nagpupunta rito. At saka yung isda natin, nagpupunta naman sa China. Ano connection nun sa ginagawa ng mga inchik doon sa West Philippine Sea? Gusto niyang palitawin sa napakababaw na katangahan, mga kaibigan, yung pong yung pakay ng inchik, habulin yung isda nila rito. Kaya sila nandyan. Yung mga naliligaw na isda, na galing China, ang hinahabol ng inchik. Baka raw may galunggong sa China, napunta rito. O yung galunggong talagang galing ng China. Mga kaibigan. Hindi niya naisip man lang, Ang China, mayroong panahong malamig, di ba? 4 seasons yan eh. Mga kaibigan. Ang isda, anumang hayop, merong hayop na
lalo sa dagat, na nabubuhay sa malamig, meron ding isda na hindi nabubuhay sa mainit na lugar. Hindi man lang niya naisip yun. Kinakapalan nilang nila mukha nila. Ang importante sa kanila, mapag-usapan sila dahil makatutulong yun sa ambisyon nila. Kahit wala silang ginagawa. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga kung mahal na bibili ang utak sa mundo, dumating yung oras na yun oras dumating ang panahon na ang utak ng tao pwede mong ibenta sa buong mundo pinakamahal na utak Pilipino. Hindi ginagamit Slightly use parang si Lito Lapid mga kaibigan Kaya si Isko Moreno sabi niya, hindi ako nagpaplanong kumandidatong presidente. Wala sa ko yan sa hinagap ko yan masasabi mo, kinukumpara ka pa nga kay Lacson nagpakumbaba pa. Huwag niyo kong ikumpara dyan kasi wala ako sa kalingkingan ni Lacson. At saka iba naman ang style, di ba? Mga kaibigan, ngayon, ito si Isko Moreno, nakikita ng tao, potential ito. Potential pa lang naman di ba? Kasi sabik na sabik ang tao na makakita ng mga nanunungkulan sa gobyerno na talagang ipinatutupad yung tamang pagpapatupad ng batas. Hindi yung ginagamit yung depende sa gusto nila Hindi pwede yun. Ito yung tama. Hindi mo masisisi ngayon yung tao na mag-isip na ikaw ay pwedeng maging presidente. Di ba? Mapipigil mo ba yun? Tsaka si Marcos nga sabi niya ang presidente niya, nakatadhana yan, destiny. So, pagka nakatadhana, ibig sabihin, di ka makakaiwas dyan. Di ba? Dapat nga, pasalamatan niya yung mga nagsasabi na pwede siya presidente. Pwede siya maging presidente. Bakit? Kasi, ito yung mga kumikilala sa kanyang nagagawang maganda, mabubuting nagagawa niya ngayon sa Maynila. Kinikilala, yun lang ang ibig sabihin nun. Pero, yung pagtakbong presidente, hindi mo pwedeng tuldukan yan. At ako'y naniniwala kay Marcos. Maging ang iba, naniniwala yan na ang presidency ay destiny o nakatadhana yan. Kaya yan, hangarin mo at sa hindi, kung ang isang tao magiging presidente yan. Panahon ng magtatakda niyan, mga kaibigan. Hindi mo ba? Hindi natin mapipigil yung tao na humanga. Ang magpipresidente ka, wala kang balak. At ang sabi niya kasi, itutuong ko ang aking ang aking atensyon dito sa pagsisilbi sa mga taga-Maynila. Mga kaibigan, kung ganon, ang dapat niyang isaalang-alang ngayon, yung pag-iingat. Dapat siyang mag-ingat sa mga nakapaligid sa kanya. Katulad din ang sinasabi natin nung una kay Presidente Duterte na dapat ginawa niya. Di niya ginawa So, yung mga usap-usapan ngayon, kaya ano pa man ang pag-usapan ninyo, wala na kayo. Hindi kayo pinag-uusapan.
baliwala na sa publiko kay ano gusto niyo mangyari sa China. Gusto niyo papasukin niyo. Total, meron kaming pag-asa rito. Meron kaming taga Maynila. Muli, merong bumangong bagong leader sa lungsod ng Maynila. Kaya, bahala kayo kung ano gusto niyong gawin. Magtalo kayo hanggang gusto niyo. Wala na kaming pakialam dyan. 3 taon lang itong iintayin namin. Baka sakali. Dahil maganda itong ginagawa nito. Ang talagang kung wala mang ambisyon si Juan, si Isko Moreno na maging presidente, mag-iingat pa rin siya sa mga taong dumidikit sa kanya. Kasi ang tendency niya pag nakakita ng mga potential, yung mga walang hiya, nagsamantala na sa iba't ibang administrasyon hanggang dito, sa administrasyon ngayon, mga kaibigan, nakapagsamantala, hahanap ulit na mapagsasamantala niya, mga pinagli sa baboy yan eh. Kung nasan yung kaning baboy, yung darak, nandun sila. Kung nasan yung labangan, nandun sila gusto nila dun sumabsab, mga kaibigan. Wala tayong magagawa doon. Ang pag-iingat, na kay Isko Moreno. Alalahanin mo na hindi banal yung mga kasama mo. Katunayan hindi ka pa konsihal. Yung iba dyan sa kasama mo, kilala na namin. Naging konsihal na ng Maynila. Alam na namin ang mga track record. Pinag-iingat ka lang namin kasi maganda na yung ginagawa mo. Sayang. Manginayang ang marami kapag nagkaroon ng problema, di ba? Along the way, merong mga gumawa ng baluktot.